Kaya lang ho ay pati ho yung inyong pangalan ay pilit na kinakaladkad nitong mga mapanirang uri ng tao. Alam nyo ho, lahat yan, akala nyo ho'y mabait pero hindi ho mabait yan. Kumbaga, pinipilit nila na kunyari ay ganito, tapos ang talaga pong intention nila ay makuha yung panig nyo para sabungin ako. So, ayun po. Sir Erwin, Sir Rapi, Sir Ben, wala hong hindi nakakakilala sa inyo. Pinulabog mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy, dugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, Labuyo ka ba ang anghang mo? Ay Yo, what's up mga tropa pips? So, isang magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. At eto nga po, medyo parang nalalagay ngayon sa alanganin ang isa sa mga iniidolo ko din dati. Pero hanggang ngayon naman medyo idolo ko pa rin naman na broadcaster. Nalalagay siya sa alanganin dahil sa atin, yan. Nalalagay siya sa alanganin sa ating mga FLM supporter kasi nga, nagbigay na naman siya ng pahayag. Kumbaga, parang nakalimutan na natin yung sugat na ginawa niya kahapon. Yun, sa kahapon ng ating idolo na si FLM, na binira niya, na pinagsabihan niya ng kung ano-ano noong ito ay nasa kasagsagan ng pamimigay ng ayuda, pamimigay ng bigas, ng kalabasa sa ating mga kababayan. Di ba pinagsabihan niya or hindi niya direktang pinangalanan sa kanyang post, pero ito ay maliwanag na si FLM ang kanyang pinapatamaan. At dito ko rin nalaman na ito pala, kaya pala ginawa ni Mr. Ben Tulfo ay dahil sa gusto niyang ipagtanggol si Arn na kanyang kapatid sa Liga ng Pamamahayag. So, dahil nga sa isang media, itong si Arn, parang pinagtanggol pala siya dati ni Ben Tulfo, kaya pala gumawa si Ben Tulfo ng video patungkol kay FLM. Hindi man pinangalanan, pero maliwanag na alam natin na si FLM ang kanyang pinapatamaan that time. So, medyo nakalimutan na natin yun, nawala na sa isip natin. Maaaring nagsalita din noon si FLM na idol nga niya itong mga taong ito at sinabi nga niya na wala siyang masamang ginagawa. At yung sinasabi ni Mr. Ben Tulfo dati na may gumawa ng page tapos nakapangalan Rapi Tulfo pero ang laman ay puro FLM, puro Francis Leo Marcos. Pinaliwanag naman ni FLM na yan ay fake account, fake page, hindi kanya. Sinabi ko na rin dati na hindi kanya yan. Niliwanag ko din sa isa kong vlog na walang kinalaman si FLM diyan sa mga fake page na yan at talagang hindi kanya yan. Meron lang gumawa ng page na yan, pinalitan ng pangalan, nilagay Rapi Tulfo in action, tapos nilagay ay puro Francis Leo Marcos. So, ang dating sa kanila, sa mga Tulfo, ay parang gumawa ng fake page si FLM para lokohin yung mga tao na kunwari Rapi Tulfo in action yun na page pero ang laman ay puro Francis Leo Marcos, pero hindi po yun kay Francis Leo Marcos. Ako na po ang nakakita, ako po ay isa sa mga saksi na ang page na yun ay walang kinalaman kay Francis Leo Marcos, bagkus talagang yung page na yun, kung ano yung trending, kung ano yung uso, yun ang kanilang laman sa kanilang page. So yun, maliwanag na yun, nakalimutan na natin, nakamove on na tayo. Pero heto na naman, sinabihan na naman ni Mr. Ben Tulfo ng medyo nothing offensive, parang pinapaliwanag niya lang. Pero yung the way ng kanyang pagsasalita na nilagyan pa niya ng medyo nakaka-offend na salita, yung offensive doon ay yung salita, hindi yung the way ng kanyang pagpapaliwanag. Kasi pinapaliwanag niya lang na pinaparating niya sa mga tao na pinagtanggol pala niya dati itong si Arn. So okay yun. Pero yung pagdadagdag ng mga salitang hindi naaangkop sa isang taong nakakulong nandoon sa BJMP, maaaring medyo talagang masasaling ang puso at damdamin nating mga pro-FLM. So panoorin niyo po. Nung ikay hinamon ng suntukan ng isang nagpakilalang ewan na kasalukuyan, ayaw ko na magsalita kasi nakakulong, pumantigin tayo ako para depensa kita. Ayaw kong binabastardo. Nasayang yung aking pagtanggol sa iyo eh. Pinagtanggol kita sa ere kahit hindi kita ka-network eh. Pinagtanggol kita na hinamon ko, kulang na hinamon ko ng suntukan para sa iyo eh. Hindi ka rin umimik doon. Sa bagay, tama yun. Pinatulan mo, baka sabihin mo may tililing sa ulo yun eh.
Hinamon ka ng sunugan ng pera. Sira ulo naman yung taong sabihin, gusto mo magsunugan tayo ng pera. Baka siguro may sapak. Pinatagkatahan kita at pinagtanggol kita para doon sa taong nilapastangan ng profesyon natin. Bossing, pre. Ngayon, pinagtanggol kita kasi hindi ko makayanan masikmurang balahurain yung isang kauri ng profesyon ko kasi ginampanan mong trabaho mo pagkatapos hinahamon ka ni naman itong mga astig-astig. Sa parte na yun na sinabi ni Mr. Ben Tulfo na ipinagtanggol niya si Arn para sa isang FLM dahil nga binalahura daw na kumbaga parang nilapastangan yung kanilang profesyon, hindi kaya napanood ni Mr. Ben Tulfo yung ginawa naman na paglapastangan din nitong si Arn kay FLM na noon ay nasa kasagsagan ng pamimigay ng ayuda, pero nagsalita siya na doon sa interview niya with dito kay Vic Lorenzo, sinabi niya na si ano ba yan? Si Marcos ba yan? Mayaman Challenge. Iniimbestigahan niyo na ba yan? Di ba alam naman natin kung anong ginawa nitong si Arn kaya nagsagot lang, kaya sumagot lang si FLM. Ako alam ko yun, na sumagot lang si FLM. Kung hindi nagsalita si Arn ng ganyan kay FLM doon sa kanyang Mayaman Challenge, hindi naman magsasalita itong si FLM patungkol kay Arn. Wala yang magiging sagot, hindi yan basta bibira na lang nang walang dahilan si FLM. So ngayon siguro hindi nalaman nitong si Mr. Ben Tulfo na nagsalita ng ganoon si Arn kaya ipinagtanggol niya. Siguro ang akala niya basta na lang binira ni FLM si Arn. So doon sa kanyang opinion, sa kanya sinabi na pinoprotektahan niya lang, pinagtanggol niya lang si Arn. Saludo po ako sa iyo doon, Mr. Ben Tulfo. Wala kang mali doon. At alam ko na siguro lang sa akin kung ako ay isang media din at binibira ang isa kong kasamaan sa media, kahit hindi ko pa yan ka-network, baka ganun din ang gawin ko. So, meron akong magandang nakikitang ugali sa iyo na pinoprotektahan mo ang iyong trabaho, profesyon, yung mga media ay kahit na hindi kayo magka-network, tinuturing mong kapatid. Kaya lang po, medyo parang ang hindi lang maganda doon sa sinabi nyo ay yung may tililing, yung may sapak, yung may sira ang ulo, na naghahamon ng sunugan ng pera. Hindi po ba ninyo nalaman o hindi po ba ninyo narinig na itong taong ito na si FLM ay talagang tumutulong that time? At kaya niya nasabi yung sunugan ng pera kasi nga ay hinahamon siya or may naghahamon sa kanya ng mga pagtulong. At siya din ay naghahamon ng pagtulong. So, doon sa paghahamon niya ng sunugan ng pera, yan po ay para sa akin bilang isang malawak na utak ang aking pinapagana. Ang alam ko po dyan, hindi po yan yung literal na sunugan ng pera na talagang susunugin. Yan po ay yung the way niya ng paghamon na medyo sarkastiko. Aminin na natin, sarkastiko si FLM, mayabang ang dating. Kaya siguro ganun ang naiisip ni Mr. Ben Tulfo. Pero sa amin po na mga pro FLM, mga nagmamahal sa kanya at humanga sa kanya noong panahon ng pandemya, ito pong sunugan ng pera na ito ay yung the way na ikaw ay tutulong sa mga tao, susunugin mo yung pera mo sa pagtulong. So masakit po para sa amin, Mr. Ben Tulfo, na masabihan ang aming iniidolo, ang aming hinahangaan at taong lumabas noong panahon ng pandemya para tumulong, nasasabihan mo na may tililing, sira ulo, may sapak. Alam niyo po ba na parang napakahirap po nun at talagang ito ay parang parang minamaliit nyo talaga masyado ang isang Francis Leo Marcos. So parang kami po bilang humahanga sa kanya nasasaktan sa inyong mga sinasabi. At sana sa susunod maging sensitibo naman po kayo dahil hindi po kami daan lang o libo lang. Milyon po kaming mga humahanga kay FLM at kami po ay kumbaga talagang nakadikit na po yung aming mga puso kay FLM. Kung ano po yung sabihin nyo kay FLM ay talagang mararamdaman namin na merong lumalatay sa inyong mga salita. At alam namin kung ang isang siraulo may sapak at may tililing nalalabas at tutulong ulit sa panahon na magkaroon ulit ng pandemya, hindi ulit kami magdadalawang isip na mahalin ang taong ito. Yan po yung taong sinasabi nyo may tililing, may sapak ang ulo at siraulo. Yan po yung sinasabi nyo na masamang tao or parang sinasabi nyong walang utak o siraulo nga.
Yan po yung aming hinahangaan na tumulong noong panahon ng pandemya at nagbigay ng truck-truck na bigas, truck-truck na kalabasa, namigay ng mga PPEs, namigay ng mga gatas. Napakasarap po maging siraulo kung yan ang gagawin ng isang taong may sira sa ulo. Yung tumulong sa kapwa noong panahon ng pandemya. So mapunta naman tayo dito sa susunod na sasabihin ni Mr. Ben Tulfo. Panoorin niyo po. Oh, pero dito sa parting to, baka kasi sabihin, at hindi ako moralista, mas marami pa akong bulok na tinatago sa iyo, bossing. Kaya lang, my life will be an open book if anybody wants to know. Ngayon, ang ibig sabihin, nagkakamali tayo pareho, bossing. Tool ng tawag ko sa iyo. Tool Arn. Para nang sa ganon, hindi ka na malilito at naawa ako sa iyo sa tuwing nandiyan ka sa ere, hanggat nagsasalita ka na parang dead ma lang, wala kang nakikita, para kang bulag o para kang bingi, or pipi ka ba, nagsasalita ka, pangising-ngisi ka pa, nagawa mo pang payusin buhok mo, wala namang kaming pakialam dyan, personal mo yan. Pero dito sa issue to, kapag tayo nasa media, at hindi ako nangangaral, di ako mangangaral dahil una sa lahat, mas marami pa akong bulok sa iyo, mas marami pa akong kapalpakan, mas marami pa akong kasalanan sa nagawa sa iyo. Matino ka pa. Isang bagay lang. You gotta free yourself, you gotta talk. And then just simply put an end to it. So, nabanggit naman din ni Mr. Ben Tulfo na meron siyang kabulukan din. At sabi pa nga niya ay mas marami siyang kabulukan. Kumbaga mas matindi pa yung kabulukan niya kaysa kay Arn. Pero siya nga naman ay open book daw ang kanyang buhay. At alam ko napanood to ng napakaraming Pilipino yung patungkol sa kaso nila na parang binatikos silang magkakapatid dahil doon sa ads ng iTravel ba? Philippines yan, sa PTV4. Alam ko na marami sa inyo nakapanood diyan dahil kapatid niya yung si dating Secretary Teo na parang nagbigay ng ads na yon at pinroduce ng PTV4 na parang binabatikos dahil hindi nga naman yun kumbaga hindi talaga matlakas sa ere, pero bakit binigyan pa ng pera, ng pondo na 60 million? Parang ganun yun sa pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung parang nababanaag ko doon sa issue na yun. Medyo matagal na yun nakalimutan ko na. Pero sumabit sila dito. Parang na-question sila sa halagang 60 million pesos at ayaw po nilang ibalik. Dahil sabi nga nila ay wala naman silang ginagawang illegal, nagawa nila yung trabaho nila, bakit nila ibabalik yung pera? So, yun na yun. Kumbaga, yun na yung nakaraan. Pero, gusto ko lang ipanood sa inyo kung paano sinabihan ni Trillanes, itong si Mr. Ben Tulfo, ng tungkol dun sa hulog ka sa bitag. Yung parang gano'n, na swak ka sa bitag. Panoorin niyo po. Yung assertion ninyo kanina na itong 120 million pesos na dinisburse nyo for TV ads ay hindi mo alam na mapupunta sa kapatid mo. Yes. Yan po ang assertion ninyo. Yes, Your Honor. Subukan nyo yan sa korte na defense. Tignan natin kung mag-hold yan. Your Honor, the case is already in the Ombudsman. Yun na nga. So precisely. Kung ko sa inyo, mag-iba na kayo ng legal defense kasi Yung plunder po, ako... alam nyo po, sa buong Pilipinas na nanonood sa inyo, hindi paniniwalaan na hindi mo alam na napunta yan sa kapatid mo. Your Honor, that is your assertion. Precisely. And ganyan din ang observation ng mga nanonood sa atin ngayon. Anyway, so itong yan ang inyong naging assertion. Ngayon, kung ganyan kayo sa 120 million pesos, how much more dun sa buong budget, yung discretionary funds ng DOT? So it would give us a glimpse kung gaano kayo ka-reckless sa pag-disburse ng pondo ng gobyerno. Anyway, pupunta tayo rito sa kay Mr. Ben Tulfo.
Your Honor, can I answer? I am not reckless when it Ah. comes to disbursement of funds. Well, wala akong question, so hindi kailangan ng sagot. Ngayon, anyway, dito kay Mr. Tulfo, magkano ang total na na-receive mo? Your Honor, meron ho kaming copy ng mga check and we have to account everything kung magkano pong binayad sa amin. So offhand, I don't have the record, but we can present that maybe in the court of law. Ito na. Panayang iwas na. Pero Hindi doon ako- sa Your- radio program Your Honor- ketatapang Okay. Pero ngayon, Your Honor, let me state nabibilaukan the fact yung muna. katotohanan. Ang hirap lumabas, yan ano? yan ang Mr. palagay Ben niyo. Tulfo. Di I ba? look at you straight in the eye, I'm still not finished. Well, Please let me anyway, allow. ganito yan. So, alam nyo dito, as described, so swak na swak. Kung maga, pasok na pasok ka, bitag. Dito sa bitag. Perception, Di ba, impression, Mr. Tulfo? Mr. Anyway, pupunta Sir, tayo sir, dito sa iTravel Mawalang Pinas. mawalang galang lang po. Ito yung question ko. Mawalang You need to galang answer lang po, this. sandali. No. Because No, I Mr. have to- Tulfo. No. I think mawalang galang lang po. Mr. Paglilinaw Chairman, lang I am po ang aking gagawin. Let her finish his questions and then you may answer, please. Dito ba sa iTravel Pinas na program, sino ang nag-produce nito? Ang tinatanong niyo po ba, walang galang lang, Your Honor, yun ho bang segment o yung hang episode? Linawin po muna natin. Both. Well, Anyway, Para either ho way. both. Sila ho nag-produce niyan, PTV4 ho. PTV4. Yes po. Do you confirm that, PTV4? Yes, Your Honor. Ito naman pong susunod na video na tutukuyin ni Sir Ben Tulfo ay tungkol naman po sa ibang bansa, sa Amerika, na kapag ikaw ay nasangkot sa isang issue, kunwari ikaw ay isang media practitioner at isa kang news anchor, kapag daw ikaw ay nasangkot sa isang issue ay bibigyan ka ng ng pahinga. Kumbaga, hindi ka muna palalabasin sa ere. Hindi ka muna makikita sa iyong pinagtatrabahuhan na network at ikaw ay sususpindihin or bibigyan ng indefinite leave hanggang hindi natatapos ang issue. Ibang bansa, pakinggan mo to, bossing pakinggan mo to, Tul. O kung nakikinig kayo dyan sa GMA7, listen carefully. Hindi ko kayo pinangangaralan, the choice is yours. Kung tayo nasa bansang Amerika at tayo sangkot sa mga ganitong klaseng issue, sinisibak tayo. Tinatanggal tayo o pinag-leave muna tayo. Indefinite leave ang tawag niyan. Until after you settle the issue. Kasi, pag nangyari ito, it might just be a precedent. Ibig sabihin, salitang Tagalog, president, yan ay magiging batayan na, nagagawa naman pala ng isang broadcaster tulad ni Arn. Di kaya kong gawin. Merong isang magsasalita, you are my brother and I am your keeper. Huwag madungisan. Kasi yung iba, magbubulag-bulagan. At sasabihin, ano bang pakialam mo dyan, Tulfo? Ba't ka nakikialam dyan? Well, simply because I love my job. We are in the same industry. At kung nakikinig ba ng network mo, I think they ought to tell you they owe something to the Filipino people because you are a public figure. My expectation, my standard. Baka kasi mabansagan tayo pare-pareho eh. Para sa aking opinion, tama po yung sinasabi ni Mr. Ben Tulfo na sana ay magkaroon ng delikadesa ang GMA7 na kastiguhin man lang sana o magbigay ng pahayag, magbigay sila ng kanilang masasabi dito sa issue na ito na kinasasangkutan ng isa sa kanilang mga matataas at mga kumbaga kapita-pitagan na news anchor. Ako masasabi ko hindi naman ako against sa kung ano man ang nagawa ni Arn. Tao lang yan nagkakamali. Alam ko lahat tayong mga tao ay hindi perpekto. Pero ang nakakabahala lang sa akin ay yung parte nitong bata, nitong kanilang anak. Kasi po, yung bata ay kumbaga parang matagal po yan na nangulila, naghanap ng ama. Tapos ngayon po ay yung tinuturong ama ay parang walang no pansin, parang isnab. Parang napakasakit po nun para sa isang bata na
matagal kang nangulila tapos yung tinuturong ama mo parang hindi ka naman kinikilala. So alam niyo po na parang kailangan talaga dito na magsalita ng GMA para po hindi naman sila masabihan na bias, kasi sabi nga nila wala silang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. So para po kayo diyan sa apat na yan, kung talagang para kayo diyan sa apat na yan, maaari po sana na bigyan nyo po ng linaw at bigyan nyo po ng posisyon itong bagay na ito. Maaring ito po ay isang personal na bagay ng inyong news anchor. Maaring hiwalay yung personal na bagay sa professional. Pero hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang personal at ang professional dahil nga po itong si Mr. Arn ay isa pong isa pong public figure yan at isa pong news anchor na tagapaghatid ng totoong balita. So, kung ito po ay talagang tagapaghatid ng totoong balita, dapat po ay malinis ang kanyang personalidad, malinis po ang kanyang pagkatao. Kasi po, katulad nga niyan, kung sa Amerika nga daw po mangyari yan, ay maaari na bigyan ka ng suspinde or ng indefinite leave para hanggat hindi pa natatapos ang iyong issue, ang kinasasangkutan mo, magkaroon ka ng oras para linisin ang kalat mo. So, tama lang naman dyan si Mr. Ben Tulfo. So, overall, ako po, wala naman akong against dito kay Mr. Ben Tulfo. Ang tangi lang nakakabahala sa akin ay yung mga salita niya na sira ulo, may sapak, may tililing. Alam niyo po na parang dito ko lang napatunayan na kayang-kayang gamitin ng mga media practitioner, ng mga nasa media men, mga news anchor, na kayang-kaya nilang gamitin ang kanilang posisyon dito sa mundo ng media para makapagsalita ng masasakit sa mga tao. Maaaring para sa kanila ay isa lamang iyon na normal na pagsasalita, pero hindi nila alam na meron silang mga nasasaktan na mga tao, na merong mga nalalatayan na mga puso, na mga sumusuporta sa taong may tililing, siraulo at may sapak na tumulong noong panahon ng pandemya. Kung tutusin, sino ba namang siraulo ang tutulong at mamimigay ng truck na bigas at truck na kalabasa? Wala pong ibang siraulong gumawa niyan kundi si Sir Francis Leo Marcos lamang. So saludo ako dito sa isang siraulo na ito na tumutulong. Kesa naman sa mga masasabi nating mga matitinong tao, mga normal na tao, pero wala namang ginawa. So, Mr. Ben Tulfo, okay lang. Ganun talaga. Sport kami. Kung yan ang masasabi mo sa aming idolo, wala kaming magagawa dyan. Pero, sana wag mong kalilimutan na kami ay mga tao lamang na nasasaktan sa iyong mga tinuran sa aming hinahangaan na siraulo na tumulong noong panahon ng pandemya. Maraming salamat po. Mr. Ben Tulfo, hanggang ngayon saludo pa rin naman ako sa iyo. Pero masasabi ko lang, mag-ingat-ingat ka po sa susunod na mga salita mo kay Mr. FLM, kay Sir Francis Leo Marcos, kasi hindi po namin matatanggap pa na may makapagsalita pa ulit na masama sa kanya dahil siya po ay nakakulong na. So, bilang kayo po ay isang media man, alam ko po na alam nyo na ang isang nakakulong ay wala po talaga, walang talagang pagkakataon na maipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya po ako, bilang isang pro FLM, ay gusto ko lang siya ipagtanggol dito sa mga sinasabi nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa aking video. At eto na po, yung video ni FLM na siya ay nagsabi na yun, yung pinaliwanag niya yung kanyang side dito sa nung lumabas yung video ni Mr. Ben Tulfo na parang kinokondena siya. Hindi man siya direktang pinangalanan, pero alam ng buong sambayan ng Pilipino na humahanga kay FLM na si FLM ang tinuturan dito, ang tinuturo, ang pinagsasabihan dito ni Mr. Ben Tulfo. So maraming salamat po. Ito na po yung video. Magandang umaga ho. Kaya ako biglang nag-upload ngayong alas 10. Napakarami ho kasing gumagawa ng account ko. Yung mga basher ko po, yung mga taong pilit akong binabagsak, ay gagawin ho talaga nila lahat para makuha ang atensyon ng iba't ibang tao na baka sakali na pagsabungin ho kami. Katulad ho nung ito yung mga idol ko ho ito. Sige ho, sasabihin ko na. Mga idol ko ho ito, itong Tulfo Brothers. Matagal ko na hong nasusubaybayan yung kanilang programa. Bata pa ako ay nasusubaybayan ko na ho. Ito yung hinahangaan ko ho sa mga katapangan pagdating sa serbisyong publiko. Gusto ko lang liwanagin, sir, mga idol. Una po ay
kung sino man ho yung mga gumagawa ng account ko, na mga account para iugnay po ako sa inyo, wala po akong kinalaman dyan. Ako lamang po ay isang pribadong mamamayan na nakapag-isip po ng pagtulong ngayong panahon ng epidemya. Yun po, kumbaga isa lamang po akong kinasangkapan ng ating dakilang may kapal para makapagsilbi po nang magkaroon ho ng kahulugan at ng kasaysayan ng aking buhay. Yun lamang po. Ngayon po, yung mga pinipilit pong pag-ugnayin tayo ay baka po may talagang intensyon yan na tayo ay pagsabong-sabungin. Ay una ho sa lahat ay alam ko ho sa sarili ko na wala po akong plano o ni balak na gawin ho yun sapagkat kayo ho ay mga mabubuting tao. Kayo ho ay nasa larangan ng public service. Apo. Kaya po, ito po, galing mismo sa bibig ko, mga sir, mga idol, na kung sino man ho yung mga gumagawa niyan, siguro mas may kapangyarihan po kayong magpa-imbestiga niyan. Una po, iisa lamang po ang account ko sa Facebook. Yun lamang pong pangalan ko talaga na pinipilit nila. Naka-4 na beses ho silang tinurn daw yung aking Facebook. 4 na beses ho nilang disabled. 4 na beses din ho ako nagpadala ng ID ko, lisensya, at saka passport sa YouTube para ho makabalik. At may mga gumagawa po ng account ko dyan. Isama ko na rin yung mga nanonood na ako po una, hindi po ako nanghihingi ng telephone number, ng GCash. Wala po akong ganon. Ako po ay nagbibigay lang ng pag may humamon sa aking mga counselor o mga bibigay po ako ng bigas, yan, gulay, gatas, diaper, PPE, face mask. Yan po ang aking talagang essential na ibinibigay. Yung pera ho, pagka medyo malayo na talaga yung humingi sa akin at talaga pong nagpadala na ng litrato na talagang kailangan na, ginagawan po namin ng paraan para mapaverify po yung humihingi. Kung may kaibigan po kami sa example sa Zamboanga, tatawag ako sa kaibigan ko doon, paki-verify mo nga itong pangalan na to sa ganitong barangay, ay pag totoo po, yun na rin po yung nagbibigay, hindi po ako. So at mga idol, pasensya na kayo sa mga basher. Siguro mas may higit kayong capacity para paimbestigahan yung mga gumagawa na yan. Yan hong mga taong yan wala nang magawang matino. Ito lang ho ang gusto kong marinig ng mga mamamayang Pilipino. Ayan hong tatlong yan ay idol ko yan. Si Bitag, si Rapi Tulfo in Action, at saka yung sa unang-una pa, Hoy Gising ba yun? Kedo? Si Erwin, Hoy Gising, si Erwin Tulfo, si idol. Yes, yun. Ako, bata pa ho ako'y nasusubaybayan ko na kayo. Kaya mga idol, kung sino man yung mga siraulong nagpapakalat ng mga ganyang balita ay pagpasensyahan nyo na ho. At maraming salamat ho. Ako ho'y hindi nyo pinangalanan, pero ang sa akin ho ay para linawin lang tong mga ganitong pangyayari ay wala po akong kinalaman dyan at yung aking mga kasamahan. Kami po'y napakaingat namin pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya lang ho ay pati ho yung inyong pangalan ay pilit na kinakaladkad nitong mga mapanirang uri ng tao. Alam nyo ho, lahat yan, akala nyo ho'y mabait, pero hindi ho mabait yan. Kumbaga, pinipilit nila na kunyari ay ganito, tapos ang talaga pong intention nila ay makuha yung panig nyo para sabungin ako. So, ayun po. Sir Erwin, Sir Rapi, Sir Ben, wala hong hindi nakakakilala sa inyo. What's up mga tropa pips?